Elizabeth POV. Sadyang tunay ngang nakakapanghina. Hindi ko na alam kung sino totoo sa paligid ko. I always getting played by people whom I thought that they were true to me. Yung pakiramdam na kung kailan mo na ibigay ang tiwala, ay saka ka naman madidisappoint sa mga bago mong malalaman. I think masyado nga ako manghina dahil napakabilis ko maniwala at magtiwala. Si Bryce, wala tong ipinakitang mali sa akin. Palagi itong dumarating sa tuwing kailangan ko ng kakampi o taong sasagip sa akin mula sa kabiguan. Nakakagulat at halos ayoko tagang paniwalaan na ganun to. Pero ganun nga pala talaga to. I don't know why. Bakit si Kim? Pinaslang nitong kaisa-isang kaibigan ko sa takot na malaman kung totoo. Sa totoo lang, hindi pagiging leader ng sindikato ni Bryce ang magpapabago ng tingin ko sa kanya. Ako kasi yung taong nakahanda akong tanggapin kung ano ka, basta magsabi ka lang ng totoo. Ako yung tipo ng tao na hindi ka husgahan, basta aminin mo lang ang totoo. What is valid for me is how I saw you as a person. Sobrang sakit para sa akin at tanggapin na nangyari. Nakakapanghinayang. Yakap-yakap ako ngayon ni Lorenzo, habang ako naman ay patuloy na umiiyak. Hinayaan niya ako magpahinga sa kanyang mga bisig. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sabihin sa kanya na iwanan na ako at huwag niyang samantalahan ang pagiging mahina ko ngayon. Kaso hindi ko magawa. Galit pa rin ako sa kanya. Pero nakakakalma ako sa mga bisig niya. I hate this feeling na kahit anong sakit na ibinigay niya sa akin, ay naging panatag ako sa mga yakap nito. Shh! Everything happens for a reason. Ang importante is safe ka ngayon. Nandito lang ako. Nandito na ako, Elizabeth. Kumalas to mula sa pagkakayakap sa akin. At pagkaraan hinuli niya ang mukha ko. Pinunasan nito ang mga tulo ng luha sa mukha ko gamit ang kamay nito. Tahan na ha? Naiinis ako sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Lalo ko nanghihina. Parang anumang oras ay bibigay ako. At wala magiging choice kung hindi ang patawarin to. Ganyan kalakas si Lorenzo sa akin. Ayoko makipagtitigan sa kanya. Dahil ayoko mahulog muli sa mga paggagamit nito. Okay na ako. Salamat. Makakaalis ka na. Aniya ko rito at marahan ko siyang itinulak. Nakita kong panghihinayang sa mata nito. Tinalikuran ko na lang siya. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis sa tabi mo. Lalo pa ngayon alam ko kailangan mo ko, Elizabeth. I learned my lesson. Hindi mo ko pwedeng talikuran at takbuhan dahil mag-asawa pa rin tayo sa harap ng Diyos at ng tao. Dito ka lang. Bigla niyang hinapit ang bewang ko at pinaharap sa kanya. Sobrang dikit ng katawan namin at ramdam ko agad yun parang kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Lorenzo, ano ba? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Bitawan mo ako. Mas nagpupumiglas ako. Mas lalo itong nanggigigil. Hindi. Ngayon na. Ito na rin ang oras para ayusin natin ang relasyon natin. Huwag kang maging unfair, Elizabeth. I'm sorry kung naging mali ako sa umpisa ng pagmamahala natin. Pero maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Cassandra knows that. Pananagutan ko lang anak namin. Pero hindi pa rin magbabago na kasal tayo. At ikaw pa rin ang asawa ko. Elizabeth, ayusin na natin ang relasyon natin. Parang awa mo na. Miss na kita. Itong mga ganitong salita, Lorenzo, ang kahinaan ko. Hindi nito alam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito sa puso ko. Pero bakit sa ganito mga mahinahon na salita? Parang naniniwala ko. Eto ulit ako. Iniisip na kalimutan lang ang nangyari. Gusto ko makinig kay Lorenzo na ako pa daw ang mahal niya. At lalong nagpakilig sa akin ay nang sabihin nito na ako pa rin daw ang asawa niya. Akma niyang hahalikan ako, sinubukan kong umiwas. Pero naging marahas na to sa paraan at maingat niya akong hawak. Agresibo niya akong hinalikan. Para tong isang leon na nilusob ng kalaban. Sinubukan kong labanan ng init sa pamagitan ng pagtulak rito.
Pero sa huli, puso ko ang nasunod. Kunwari itinutulak ko si Lorenzo, pero nakita ko na lang ang sarili ko na sumasabay sa halik nito. Kasalanan din siguro to ng malakas na ulan at malamig na panahon kung bakit hindi ko mapangatawan ang pagiging bato ko kay Lorenzo. Sa bawat paghalik at paraan ng paghahawak nito sa katawan ko, ay parang hindi na nito kailangan ng permiso. Tuluyan nang nawala ang pride ko nang bahagyang ilihis ni Lorenzo ang damit ko. Sakto lang para makita nito ang aking hinaharap. Akma niya itong hahalikan, kaya naman napatingala na lamang ako habang nakapikit. Sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis. Natatawa nitong sabi, kaya't napadilat ako at napatingin rito. Binibitin niya ako, para tuloy akong napahiya sa aking sarili. He's right. Hindi ko nga siya matitiis, lalo pat inumpisahan na niyang ipaalala kung paano kami sumasaya sa simpleng ganito lang noon. Ang titig niya sa akin, pakiramdam ko'y nangangapal ang mukha ko sa hiya. Kunwari pa kasi akong ayaw-ayaw, ngunit heto, at naghahangad pa na mas malalim namin na gagawin. Ano? Gusto mo bang ituloy ko? Wika ni Lorenzo, gamit ang paos na boses. Pero ang dating sa akin ay pangaakit. Ipinatong niya ang magkabila kong kamay sa balikat nito. Ano mahal ko? Answer me. Do you want me to proceed? If you say yes, wala nang atrasan. Kailangan mong tiisin ang nakasaludo kong kasangga. And once you say yes, babalik na tayo sa dati. Uuwi ka na sa mansyon kung saan maayos ay mag-umpisa. Kaya ano, sumagot ka. Gusto mo bang ituloy natin? Dito na ako napaisip. Okay na sana. Pabigay na sana ako. Kaya lang nang banggitin nito ang mansyon, ay bigla ako nagdalawang isip. Paano si Cassandra? Nandoon siya, diba? Lorenzo, ayoko ng gulo. Ngayon pa na nagdadalang tao ako. Bigla ako nadulas tungkol sa aking pinagbubuntis. Buntis ka? Kailan pa? Anito sa kanya. Buntis ako't ikaw ang ama. Noong nalaman kong buntis ako, ay nakaalis na ako sa mansyon, Lorenzo. Nagbunga pagmamahalan natin. Talaga? Nangingiti ito na parang mangiyak-iyak. I knew it. Sabi na nga ba, at magbubungang pagmamahalan natin. That was my plan, Elizabeth. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung hindi pa pumanaw si Bryce, ay hindi mo aaminin sa akin? Oo. Dahil galit pa rin ako sa ginawa mong panloloko, Lorenzo. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Ang unfair eh. Gusto kitang tiisin. Gusto kitang kamuhian. Pero peste, isang pagkikita lang pala natin bibigay agad ako. Ang daya mo. You deserve at least punishment. Pero parang ako pa yata yung parurusahan ng sarili ko kapag hindi ako nakipag-ayos sa'yo ngayon. No, Elizabeth. Ikaw ang tatanggap ng punishment mula sa akin. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko yun. Pero hindi na kita pakakawalan sa pagkakataong to. I will punish you now. Ha? Anong punishment? Naging mabilis ang sumunod na mga nangyari. Tinanggal ni Lorenzo ang suot kong damit at pagkatapos hinagis na lang sa kung saan. Binuhat niya ako paharap habang magkahinang ang aming mga labi. Maya-maya pa ay naglakbay na to sa aking katawan at tuluyan na nga ako naging marupok. Inaamin ko na ngayon sa sarili ko na hindi ko kayang tiisin si Lorenzo. Na sa kabila ng mga nagawa nito ay kaya ko pala siyang patawarin. Siguro marahil ay sobra niyang pinadama sa akin ng pagmamahal. I just let him to punish me. Sa lahat ng punishment ay ito ang pinaka nagustuhan ko. Hindi kami natinag sa lakas ng buhos na ulan na sinasabayan pa ng kulog at kidlat. May pagkagilty nga lang dahil imbes na nagduluksa ako ay may hinang sigaw ang ginagawa ko hanggang sa mabilis naming naabot ang sukdulan. Maya-maya pa, heto ako. After na ginawa namin ay para na akong nailang. I mean, we both agreed na mag-umpisa kaming muli. Pero naroroon pa rin yung takot at hinala
na baka pinapasakay lang ako muli ni Lorenzo. Paano si Cassandra? Pagpabalik ng tanong ko kanina, tanong na hindi nito nasagot. Wala na siya. Umalis siya sa mansyon. Dahil ang gusto niyang mangyari, ipawalang bisa akong kasal natin. Nagalit siya at hindi ko alam kung makikita ko pa magiging anak namin. Anyway, wag mo na siyang isipin. Bumalik man siya o hindi na importante yon. Dahil ang pinaka-importante sa akin ngayon ay bumalik ka na at magkakaanak na tayo. Pero paanong anak mo? Ani ako rito. Kikilalanin ko pa rin na anak ang anak namin. Knowing Cassandra, alam kong hindi niya kakayanin na palakihin mag-isang anak namin. Darating din ang araw na kakailanganin niya ng tulong ko. Huwag muna natin siyang isipin. Sabi ko naman sa'yo, itatama ko ang lahat. Will you trust me? Anito. I do trust you, mahal. At isang mainit na halik muli ang aming ginawa. Halik na sa sobrang init na kamuntik na namang nauwi sa panibagong round. Mabuti na lang ay nakapagpigil siya. Dahil parehas na kaming gutom at pagod, kailangan pa naming puntahan si Kim sa morgue at bigyan to na maayos na libingan. Marupok na ako marupok. Alam kong ilan sa inyo ay sasabihin na masyado naming mabilis nakuha ni Lorenzo ang kapatawaran. Na dapat ipinahirapan ko muna to na matagal hanggang sa maibalik ang tiwala ko na nagkaroon ng lamat. Pero pinili ko na lang ayusin kaysa palakihin pa ang gulo. Na binaba na lang ang sarili, alang-alang na rin sa magiging anak namin. Sa ating mga babae, madali lang tayong suyuin. Hindi dahil nabigyan tayo ng magandang karanasan sa kama, kung hindi dahil mas nakakalamang naman talaga ang saya. Sa isang relasyon, nariyan ang pagsubok na sa atin na lang kung paano natin haharapin. Kung pipilitin natin na harapin o talikuran. Me, I choose to stay. Hindi ko sinasabing naghihilom na ako totally. Pero gusto ko sing manatili dahil isa akong babae, asawa at ina na nagmamahal. Sa paglabas nila ng flower shop, ay magkahawak kamay pa ang dalawa. May ilang kabataan ang nakasulubong nila at nagtanong, "Hindi po ba kayo natatakot? Hindi niyo po ba alam na may naganap dito kanina? May narinig po kaming mahihinang sumisigaw kanina. Multo po ba yun, di ba?" Natawa na lang ang mag-asawa. Kunigunin niyo lang yon, walang multo. Mabuti pa umuwi na kayo sa inyo at baka tamaan pa kayo ng kidlat. Ani Lorenzo, sumakay na sila ng sasakyan at dumiretso muna sa mansyon para doon kumain. Nagkasundo sila mamaya na pupunta sa morgue kapag nakapagpahinga na sila. I am very lucky to given a second chance, a second opportunity to make amends and show Elizabeth how much I love her and prove to her that I have learned and will change from my mistakes. Alam kong hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. At ipinapangako ko sa sarili ko na magiging matapang na akong harapin ang lahat ng hamon na darating. In a short period of time, ay marami nang nangyari. I'm thankful dahil nasa tabi ako ni Elizabeth ngayong panahon na kailangan na niya ako. Masasabi kong napasaya ko siya, hindi lang sa pagsasalo, kung hindi napasaya ko siya, dahil nasabi ko na sa kanya na mag-asawa pa rin kami. Na kahit may Cassandra, ay hindi ko tanilikuran ang sumpaan naming pangako sa harap ng Diyos. Samantala, nandito kami ngayon sa mansyon. She's back here. Nagkasundo kami na dumito muna at magpahinga, at mamaya na lang pumunta sa morgue. Nakangiti si Elizabeth ngayon. Oo, dahil sa pagbabalikan namin. Pero deep inside, alam kong iniinda niya pa rin ang pagkawala ng dalawang matalik niyang kaibigan. Pasalamat talaga ako dahil kwento na lang at balita na lang ang narinig ni Elizabeth. Hindi na nito nasaksihan. Mabuti at hindi nito nakita. Kung hindi, ay maaaring maapektuhan ang batang dinadala nito. Yes, buntis si Elizabeth. Pero ngayong nalaman ko na, ay mas lalo ko siyang pinag-iingatan. Physically and emotionally. Nandito na kami ngayon sa aming kwarto. This Beth misses her so much. Pati ako. Magkayakap kami ngayon
At tunay ngang walang pagsidla ng kasiyahan na nadarama ko ngayon. Mas hinigpitan ko pang pagkakayakap kay Elizabeth. Mahal, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kung gaano ko kasaya ngayon. Wala akong ibang hiniling sa itaas kung hindi ang dumating ang araw na to na mapatawad mo ko. Ganon din naman ako, Lorenzo. Sadyang nasaktan lang ako sa ginawa mo. Pero ganito ata talaga nagmamahal. Kailangan mo magpatawad. Asawa kita at magkakaanak pa tayo ngayon. Kaya tama lang ang ginawa ko. Masakit nga lang ang paraan ng Diyos para magkaayos tayo. Kailangan pang may mawala. Sana hindi mo sayangan ang binigay kong tiyan sa'yo. Siyempre naman, hindi ko sasayangin. At dahil gustong gusto ko talagang makabawi kay Elizabeth at habulin ang mga araw na hindi kami magkasama, muli kong hinanikan ang kanyang labi sa maingat na paraan. Habang magkadikit ang aming mga labi, ay bigla kong nalasahan ang luha na tumutulo mula rito. Dahil doon, ay bigla kong napahinto. Bakit umiiyak ka? Wala, masaya lang ako. At the same time ay natatakot din, Lorenzo. Natatakot ako na... Gaya ng... Baka sa sobrang saya ko, ay may kapalit na kalungkutan. Mahal na mahal kita. Pero napupuno pa rin ako ng pangamba. Gaya ng naiisip ko si Cassandra. Babae ako at hindi ko kinatutuwa na ako yung pinili, Lorenzo. Naisip ko lang na sa kanya kami malaking kasalanan. Pinaasa mo siya, pinanghakuan, at nagbunga pang ginawa niyo. Alam kong hindi madali kay Cassandra ang mag-move on. Ako pinagtaksilan lang, pero siya yung mas kawawa sa aming dalawa. Maaari nagsasaya tayo ngayon, pero si Cassandra, naiisip mo rin ba kagaya ko nararamdaman niya? Anito, naiisip, kaya lang ano magagawa ko? Hindi ko na siya mahal. Hindi ko naman tatalikuran ng responsibilidad sa anak namin. Elizabeth, nagkamali ako. At alam kong habang buhay kong dadalhin yun. Kaya nga unti-unti ko nang itatama. Huwag na lang natin siyang pag-usapan ngayon. Masyado masayang araw ko para isipin ng tungkol sa kanya. Lorenzo, Elizabeth, please, let's move on. Hindi na natin may babalik ang kahapon. Pero marami pa tayong pwedeng gawin bukas. Alam ko dyan sa puso mo. Hindi mo pa ako lubusan napapatawad. Alam ko yon. Please, hayaan mo kong ayusin to. Ha? We can't do this. Tumango na lang si Elizabeth kay Lorenzo bilang yon din naman ang gusto niyang mangyari. Ang matapang nilang harapin ng bukas. Lorenzo is right. Hindi pa siya totally healed. Kaya naman marami pa siyang pangamba at takot ngayong pinili ni Lorenzo na bumalik sa kanya. Sa ngayon masaya si Elizabeth dahil mahal niya si Lorenzo. At habang hindi niya nakikita na nagbabago to, ay hindi nawawala ang kanyang pangamba. Mahal, okay ka na? Tara na ba? Oo, tara na. Nakahanda na ang dalawa at pupuntahan na nila ngayon sila Kim sa morgue. Extra sweet and caring tong si Lorenzo na may pagka-OA na. Todo alala ito sa buntisa si Elizabeth sa pagbaba ng hagdan. Kung titingnan sila ngayon, ay isa silang larawan ng napakagandang halimbawa na mag-asawa na kung paano alagaan ni Lorenzo ang kanyang magandang misis. Sa totoo lang, kahit wala na si Reese, ay kinamumuhian pa rin niya si Lorenzo. Ito ang naging malaking tinik sa pagsasama nila ni Elizabeth. Samantalang tong si Elizabeth naman ay halos madurog ang puso. Unang nakita niya ang katawan ni Bryce, napakaamo na mukha nito. Ngunit mababanaag mo ang kalungkutan sa pagpanaw nito. Kung hindi pa sa mga nalaman at sa mga patotoo, ay hindi niya paniniwalaan na masama si Bryce dahil sa napakaraming kabutihan na ipinakita nito sa kanya. Nabigay ito na pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sobrang iyak niya. Magpahinga ka na, Bryce. I'm sorry kung hindi ko kayang suklian na pagmamahal na binigay mo. Nakakainis lang na kung bakit kailangan mong umabot sa sukdulan. Kaibigan mo ko. Naiintindihan pa naman sana kita. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit mo pinatay ang kaibigan kong si Kim.
Wika niya na hindi na isinatinig pa. Sunod naman niyang nakita si Kim. Ito talaga ang dumurog sa kanyang puso. Dito hindi siya nandiring yakapin ng kaibigan. Para sa kanya, ang dami niyang utang sa kaibigan. Since pumasok sa buhay niya si Lorenzo, ay hindi niya to naisip na kamustahin. Matapang to. Halos ibuwis ang kanyang buhay para lang mabalaan siya mula sa kapahamakan. Ngayon ay selfish ang tingin niya sa kanyang sarili. Nag-focus lang siya sa kung ano nakakapagpasaya sa kanya. At nakalimutan niya ang mga taong gumagawa ng effort para sumaya siya. Sa buhay talaga, nasa huli ang pagsisisi. Huli na ang lahat at hindi na siya makakabawi sa mga to. Nakakalungkot, masakit, mapait, at hindi to madaling maghilom sa puso niya. Mabuti na lang at may Lorenzo pa rin sa kanyang tabi na nangako nang hindi siya nito iiwan pa. Tanging ang mga bisig ni Lorenzo lang ang kanyang naging sandigan. Dito siya kumuha ng lakas ngayong panahong hinang-hina siya. Ilang oras lang ang binilang ay dumating na rin ang mga kamag-anak ni Kim at Bryce. Nakita niya kung paano to humagulhol, lalo ng angka ni Kim. Hindi niya alam kung paano ihingi rito ng tawad. Hinila na lang siya palabas si Lorenzo. Let's go home. Hayaan mo na sila dyan. You did your part. I'm sure, kinausap mo niya sila mula sa iyong isipan. I felt that. Don't blame yourself, Elizabeth. Everything happens for a reason. And you have to accept that, okay? I promise. Tama ka. Kaya lang hayaan mong pagdaanan kong sakit na to. To be fair to them. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko. After 5 months, tinupad ni Lorenzo ang pangako niya kay Elizabeth. Pinatunayan nito ang sarili na magbabago na. Naging mabilis lang ang mga araw at nailibing niya sina Kim at Bryce, habang si Elizabeth naman ay lumalaki na ang tiyan. So far, unti-unti na silang bumabalik sa dati. Sa dati kung saan mahal nilang isa't isa at walang gaanong iniisip. Mahal, pinagluto kita ng ulam. Ako mismo nagluto niyan, kaya ubusin mo yan ha? Yung fruits kainin mo rin, para healthy si baby. I love you. Nakasaad sa note na sinulat ni Lorenzo para kay Elizabeth na idinikit sa ref. Kinilig naman siya sa nabasa. Talagang malayo ng Lorenzo sa nakilala niya noon. Talagang araw-araw tong pinapatunayan na deserve to ang binibigay niyang kapatawaran. Nasulit ang pagtitiwala niyang muli. Araw-araw, ito mismo ang nagagayak na kanyang kakainin. Maaga tong gumising para magluto. Ang katawan tuloy ni Elizabeth ay lumusog. Nakikita sa kanya na sa tamang tao siya. Kaya lang, ay unti-unti siya nagkakaroon ng insecurity sa sarili. Lagi nang namimiss si Lorenzo. Kung ano-anong naiisip niya na ginagawa nito sa opisina. Kung may babae bang umaaligid dito. Pag uwi ni Lorenzo galing sa nakakapagod na trabaho, ay si Elizabeth kaagad ang hinahanap ng kanyang mata. Nadatnan niya to sa kwarto at tila nabuburyong. Hello mahal, kamusta? Nagustuhan mo bang pagkain na hinanda ko para sa'yo? Bakit hindi ka tumawag? Maghapon ko inaantay ang tawag mo. Nakangusong sabi ni Elizabeth. Yun ba? I have 3 meetings kanina. Kahit gusto kita makausap sa phone, hindi na kinaya ng oras. Yun ba ang dahilan mahal ko kaya ka nakasimangot ngayon? Kiniliti ni Lorenzo sa kilikili si Elizabeth. Namiss mo ako no? Hindi bale, babawi ako sa iyo bukas. Hindi ako papasok. Sabay lumabas si Lorenzo at may kinuha sa labas ng pinto. For you, mahal? Isang bouquet ng pulang rosas. Alam ni Lorenzo kung paano pakiligin ng asawa at nangiti rin to pagtapos. Sumobra na ang haba ng buhok ni Elizabeth. Buntis na ang lahat, pero nililigawan pa rin ni Lorenzo. Nawala na ang toyo niya. Kapag talagang si Lorenzo ang kaharap niya, ay rumurupok siya at nauuwi lang sa tampong pururot. Naiintindihan ni Lorenzo kung bakit lately ay ganun ang inasa ng asawa. Kaya naman he always make sure na hindi niya to bibigyan ng dahilan para ma-stress. Kaya tagang nakaplano ang date nila bukas. Kinabukasan, nakangiting gumising si Elizabeth.
Paano ba naman? Bago sila matulog, ipinasaya muna siya ni Lorenzo at dinala sa ikapitong langit. Nauna siyang tumayo at naisip niya na siya naman ang maghahanda ng almusal. Pagkatapos niya maligo at magbihis, ay bumaba na siya sa kusina para mag-asikaso. Simpleng almusal lang ang kanyang inihanda. Black coffee na favorite ni Lorenzo, sunny side up egg, bacon, hotdog at corned beef. Lahat to ay niluto niya ng may pagmamahal. Sakto naman nang siyang maghayin ay isang baba ni Lorenzo. Of course, seeing his love is the morning makes me happy and brings smiles to his sexy lips. Kaagad niyang nilapitan ng asawa at hinalikan sa noo. Good morning. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako dapat ang gumagawa niyan ah. Ano ka ba? Ako ang asawa. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo. Upo ka na? Elizabeth is being fair. Siya naman ang nag-asikaso kay Lorenzo. Alam niyang napagod to kagabi. Pinagsaluhan nila ang simpleng almusal na puno ng plano at magandang pangarap para sa kanilang anak ang naging pag-uusap nila habang kumakain. After 5 hours, kasulukuyan silang nasa mall ngayon kung saan ipinasyal ni Lorenzo ang asawa. Katatapos lang nilang manood ng sine at nagpa siya na dumaan muna sa department store upang paunti-unti nang mamili ng gamit ni baby bago kumain. Nakaakbay pa si Lorenzo nang pumasok sila doon. Dahil hindi pa nila alam ang gender na kanilang magiging anak, ay mga baru-baruan muna ng kulay puti ang naisip nilang bilhin. Sige lang, pumili ka lang ng pumili. Anything for our baby. Nakita ni Lorenzo kung paano nag-enjoy si Elizabeth sa pamimili ng mga gamit ng baby. Bilang first-time parent, ay pati mga hindi pa naman gaanong kailangan ng baby ay pinagbibili na nila, kagaya ng mga laruan. Mahal, hindi pa naman natin alam kung babae o lalaki si baby. Wika ni Elizabeth na makitang naglagay si Lorenzo ng laruang Barbie at laruang truck. Akmang isosoli na sana ni Lorenzo nang biglang mahulog ang laruang Barbie. Akmang pupulutin niya sana niya to nang biglang hindi sadyang naapakan to ng isang mamimili na nakatalikod na kinadulas nito at buti na lang inasapo ni Lorenzo. Biglang tumigil ang oras sa kanilang tatlo nang ang babaeng sapo-sapo ni Lorenzo ngayon ay ang babae na matagal nang hindi nila nakikita.